Magandang umaga. Darito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mga kapusod, 29 guro sa Abra ang nag-resign bilang electoral board members para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataang elections ngayong araw na ito. Ayon sa Commission on Elections Affiliated o may kaugnayan, ang mga guro raw na ito sa ilang kandidato kaya sila nagbitiw. Hindi raw sila tinakot o puwersahang pinag-resign. Bukod sa Abra, may 10 guro sa Bicol ang nag-back out bilang poll worker. Ayon sa COMELEC, mga pulis ang papalit sa mga nagbitiw na guro. Samantala mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Pasong Tamo Elementary School. Isa po ito sa iilan lamang na eskwelahan sa buong Pilipinas na automated po ang gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw na ito. Magsisimula nga po ngayong alas 7 ng umaga. Pero kahit na alas 7 pa ang simula ng botohan, marami na po tayong mga nakitang mga nagsidatingan dito na mga boboto. Meron pong mga nakita tayong mga PWDs, mga senior citizens at mga pregnant women dahil ilan po sila sa mga talagang mauuna at priority sa pila pagdating sa botohan. Nakita rin po natin yung napakarami ng mga poll watchers dito sa eskwelahang ito dahil nga po meron po ritong 60,766 registered voters at 143 precincts at dahil nga po marami talaga yung mga boboto rito, talagang marami rin yung mga poll watchers and of course yung electoral board, yung mga guro na siyang magpapacilitate ng botohan ay maaga nating nakita na nagsidatingan na rito. Kanina inaasikaso nila yung paglalagay ng mga vote counting machines dito po sa kanya-kanyang mga presinto. Sa punto po ito, papasok po tayo sa isa sa mga presinto. Makakasama po natin si Ma'am Lalaine Yap. Siya po ang chairman of precinct ng precinct 538 po. 558, sorry. Right. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Anyway, alas 7 pa po yung simula po ng elections, ano? Pero can you just walk us through, ma'am, kung paano po ba magiging sistema para rin po ba itong parang national elections na hanapin ng mga botante yung kanilang presinto sa labas, tapos pwede na silang maupo rito. Paano po ba magiging sitwasyon? Ganun din po, ma'am. Doon sa labas, may mga listahan po tayo ng ating mga botante. Titingnan nila yung kanilang number, tapos i-verify ko through their government ID. And then, pipirmahan ko yung balot nila, and then balota nila, tapos ibibigay ni poll clerk sa kanila. Ilalagay yung serial number doon sa pangalan nila. Alright. Ma'am, nakita po natin selyado pa itong vote counting machine. Paano po ba ang mangyayari mamaya? Anong oras bubuksan, tsaka anong oras, kumbaga, magsisimula yung proseso na papakita doon sa mga poll watcher na talagang efficient yung ating VCM? Inaantay lang po namin makumpleto po yung mga watcher po ng mga kandidato para po witness sila sa pagbubukas ng ating machine at makikita nila na selyadong-selyado ito at ang tab, walang laman na balota po. Alright. Paano po natin pinaghahandaan yung mga karaniwang nagiging problema sa mga vote counting machines, yung automated, yung hindi binabasa yung balota, o kaya nasa stuck siya? Paano po ba? Like sa hindi nababasa, may backup SD card naman po tayo. So, dalawa po silang nagbabasa nung mga votes ng balota po. Yung mga nasulatang balota? Rejected na po yun. Hindi na po yung tatanggapin ng machine. At pag hindi na tinanggap, hindi na pwedeng makahingi ulit yung hindi mga na po. botante? Isang beses lang Kaya po. talagang kailangan nilang ingatan? Yes po. At bawal po silang magdala ng tubig sa loob ng presinto kasi very sensitive po ang ating balota at syempre ang ating machine kailangan nating ingatan po. Ano pa po ang mga bawal dalhin sa loob ng presinto? Yun po, tubig po, yun ang bawal na bawal. Cellphone? Bawal din po kasi bawal na bawal picturean ng ating balota po. Alright, dahil ito pa para maiwasan din natin yung mga vote buying. Oo. Oo. Ano pa po yung inaasahan nating peak ng botohan? Usually po kasi kami, dito po sa baba, ang kinikater namin, senior, PWD, at regular voters. So, in-expect namin, 8 o'clock, nandun na yung peak kasi yung mga senior, maaga po talagang bumoboto yun.
Ma'am, kausapin po natin yung mga botante, lalo na po yung mga pupunta po rito sa Pasong Elementary School. Ano po yung mga paalala na nais nating ibigay sa kanila para talagang pagdating dito, maging very efficient, wala po maging aberya ang pagboto po dito? Sa mga magboboto po ngayong araw na ito, ang gawin po natin ay hanapin po muna natin yung ating presinto. Pwede po tayo, meron po tayong nakaantabay sa labas para hindi na po tayo mahirapan maghanap ng ating presinto. Pagdating po sa ating presinto ay hanapin po agad natin ang ating pangalan kung ano pong numero para po pagdating po sa amin dito sa loob, sabihin nyo na lang po yung numero ng pangalan ninyo at madali po naming mahanap at dire-diretso po ang magiging daloy ng ating botohan. Alright, maraming salamat po. We're wishing you all the best, ma'am. Thank Saan you, po ma'am. wala po maging aberya. Hindi katulad ng mga nakaraan na Yes po. talagang nahihirapan tayo, pati yung SIM hindi binabasa, di ba? Yes po, yes so po. ready naman po tayo Yes lahat. po, ready na po. Muli po, maraming salamat si Ma'am Lalaine Yapo. Siya po ang chairman of Precinct 558 dito po sa Pasong Tamo Elementary School. Maraming Balik muna sa salamat po. studio. Salamat po, ma'am. Good luck po. May early voting para sa mga senior citizen, persons with disability at mga buntis sa Naga City. Yan ang unang balita live ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica, good morning. Susan, alas 2 kaninang madaling araw nang simula ng Naga City Treasurer's Office ang pag-release ng official ballots at election returns. Ito'y bilang maagang paghahanda sa early voting ngayong araw sa 329 polling centers dito sa Naga City. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, pumunta na sa Julian B. Meleton Elementary School ang 75 anyos na si Nanay Crescencia para makaboto kasama ang kanyang anak. Una nilang hinanap ang pangalan sa listahan. 5 a.m. to 7 a.m. ang early voting hours sa Naga City para sa mga senior citizen, PWD at heavily pregnant women. Karamihan sa maagang pumunta sa mga sektor na ito ay ang mga senior citizen. Makakaboto rin maging ang kasama nilang mga kamag-anak o yung umaalalay para makaboto sila. Ang ibang senior citizen, hirap daw hanap ang kanilang presinto. Gaya na lamang ni Nanay Mirna na nung i-check sa Comelec Precinct Finder at sa mapa ng voting center sa paaralan, doon pa lamang nalaman na nalipat na pala siya sa Concepcion Pequeña National High School. Bagamat dismayado sa nangyari, boboto pa rin daw siya, sumakay na lamang ng pedicab para makalipat. Habang pasikat na ang araw, unti-unti nang dumarating ang mga botante sa kanya-kanyang polling centers. Mahigit 20,000 senior citizens at mahigit 7,000 PWDs sa buong Naga City ang inaasahang mag-a-avail ng early voting hours. Susan, para naman sa mga kapuso nating senior citizens, PWDs at heavily pregnant women dito sa Naga City, pwede pa rin humabol sa early voting hours. So ang eksklusibong pagboto nila hanggang 7 a.m. Yung mga hindi naman makakahabol sa 7 a.m. early voting hour ay pwede pa rin pumunta sa kanilang polling centers mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mamaya. Ayon kasi sa Comelec, sila pa rin naman ang priority sa pila. Ang kaibahan lamang ay mayroon na silang kasama kasabay mula sa iba't ibang mga sektor. Susan? Maraming salamat sa report mo, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kasama rin ang Muntinlupa sa mga lugar na may early voting para sa mga senior citizen, may kapansanan, buntis at iba pang nasa vulnerable sector. Ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga. Nandito nga ako ngayon sa Muntinlupa City. Partikular dito sa Muntinlupa Elementary School. At itong Muntinlupa City nga ay isa dun sa 2 lugar sa bansa kung saan ginanap or ginawa yung pilot testing nitong early voting hours. Yan ay yung pagbibigay prioridad sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, mga buntis, PWD at maging mga indigenous people na makaboto na hindi sasabay sa dagsa ng tao. Itong early voting hours ay testing lang habang hinihintay na maipasa yung early voting law na dapat 1 linggo bago ang eleksyon ay nakaboto na ang vulnerable sector. Sa ngayon, 5 a.m. to 7 a.m. ang ginawang early voting hours. Pagpatak ng 7 a.m., saka lang papayagang makaboto ang mga regular voters. At kanina nga, alas 4 pa lang ng madaling araw ay may mga nakapila na senior citizen. Gaya nitong si Aling Puriza na 88 years old. Ayon sa kanya, kahit wala yung early voting hours ay talagang maaga siya tuwing eleksyon para makaiwas sa pila. Maaga rin sa pagboto ang PWD na si Michael na iniiwasan din ang pagdagsa ng mga botante.
Kanina, mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nag-observe ng pagpapatupad ditong early voting hours. Pursigido raw talaga ang COMELEC na ipatupad yan. Dapat daw kasi ay hindi sinasabay ang vulnerable sector sa mga regular na botante para sa mas maayos na pagboto. Narito ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. So ito po yung magiging successful by next election ng 2025 national and local, kasama na rin yung BSKE ng 2025. Isasagawa na po natin ang early voting hours kung wala pa rin yung batas sa buong Pilipinas na po. Igan dito sa Muntinlupa Elementary School, meron yan dalawang silid kung saan pwede makaboto yung vulnerable sector. Una dyan, itong accessible polling place at doon sa kabila naman yung emergency accessible polling place. Itong APP o accessible polling place, para itong regular na presinto, kompleto lahat ng staff na nandito. Ang pinagkaiba lang dito sa accessible polling place ay may pre-registration bago yung eleksyon. At tulad ng regular na presinto, pagkaboto mo bilang vulnerable sector, ay makikita mong ilalaglag yung boto mo doon sa balota, doon sa ballot box. Samantalang doon sa kabila, doon sa emergency accessible polling place, ang pinagkaiba nun, kahit walang pre-registration bagong eleksyon, ay pwedeng pumunta ron yung vulnerable sector kapag hindi na kayang umakyat doon sa matataas na gusali kung nasaan yung kanilang presinto. Ang pinagkaiba lang ay susunduin yung kanyang balota para dalhin dito sa emergency accessible polling place at dito siya boboto. At kapag natapos na siya, ay saka ibabalik doon sa kanyang presinto yung balota niya at ilalaglag doon sa ballot box. Hindi niya makikita na ilalaglag yung balota niya doon sa ballot box. Pero ayon naman sa ating mga election officers, sisiguraduhin nila na talagang naihulog yung boto ng bawat residente na boboto rito sa emergency accessible polling place. Live mula rito sa Muntinlupa City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, narito ang mga dapat tandaang petsa sa COMELEC calendar. Election Day na po ngayong araw, October 30. Yan, October 30. At ngayon pong araw ay dahil Election Day na, ang simula po ng pagbubukas ng mga polling precinct ay mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. May ilang presinto namang mas maagang magbubukas para sa early voting sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Mula po kahapon, October 29, hanggang ngayong araw, bawal na pong mangampanya. Yan, ha? Epektibo na rin po ang liquor ban, pati na ang gun ban. At ang last day po ng pag-file ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato ay hanggang November 29. Yun po dapat natin mga tandaan ngayon pong araw na ito. Sa North Caloocan, maaga dumating ang ilang botante para makaiwas sa dagsa ng mga tao ngayong araw ng eleksyon. Live mula sa Bagong Silang Elementary School, may unang balita si James Agustin. James? Gang, good morning. Anong oras man ngayon ay magsisimula na yung botohan dito sa Bagong Silang Elementary School sa North Caloocan. Pero maaga pa lamang kanina ay marami na tayong mga kababayan na nagtungo rito para maghanap ng kanilang clustered precinct. Alas 5 pa lang ng umaga, abala na ang mga residente sa paghahanap ng kanilang clustered precinct sa ipinuwestong locator map sa harapan ng Bagong Silang Elementary School. Mahigit sa 91,500 ang registered voters sa Barangay 176 Bagong Silang. Pinakamarami sa buong Pilipinas base sa COMELEC data. Maaga ang mag-asawang senior citizen na Dante at Nenita para raw makaiwas sa dagsa ng mga botante. Kinilatis daw nilang mabuti ang mga kandidato. Yung makapaglingkod ng maganda sa aming lugar at patakboy ng mga nangangailangan para sa kailangan ng Bagong Silang. Marami kasing mapagpipilian pero kailangan talaga maging matalino tayo pagpipili. Di ba? Kasi minsan lang minsan lang mangyayari sa buhay natin Di ba? Kung hindi ka matalino, ang malakad sa gobyerno, ganun pa rin. Kung iboboto mo na hindi maganda, wala mangyayari sa buhay natin. Inagahan din ng PWD na si Louie ang pagpunta para agad matapos sa pagboto. Yung talagang siguradong magagaling sila, ganon.
di po sila corrupt, ganon. Ganito rin ang diskarte ng tricycle driver na si Roderick na mamamasada pa raw matapos makaboto. Yung makakatulong sa bayan natin, yun ang boto natin, hindi yung puro kurakot. Kasi nakikita ko puro naghihirap yung mga Pilipino, hindi maasenso. Kaya dapat yung kunin natin yung may pagmamahal sa tao. Samantala, Igan, dito sa loob ng eskwelahan ay may makikita ka dito na mga locator map tulad nito para hindi mahirapan yung mga botante at nasa 170 po yung clustered precinct. Dito pa lamang sa eskwelahan na ito. Sa dami po na yan ay ginamit na rin yung dalawang katabing eskwelahan. At dito sa covered court, itong Bagong Silang Elementary School, ito po itinalaga na accessible polling place para dun sa mga kababayan natin na senior citizen, mga buntis at mga person with disability o PWD. Kanina, Igan, bahagyan nagkaroon ng kalituhan dahil may mga senior citizen na yung clustered precinct nakita nila na nakalista doon sa ikalawa, ikatlong palapag. Pero ginaid naman sila ng mga guro patungo dito sa covered court para sila ay makaboto ngayong umaga. Sa ngayon ay hindi pa naman po siksikan dito sa Bagong Silang Elementary School at hindi pa rin nagsisimula yung botohan. May mga inaayos pa yung nakikita natin doon sa loob ng mga classroom. Yan muna yung latest mula rito sa North Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bakit nga ba matindi ang tunggalian ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections? Ano-ano ba ang mga kapangyarihan at benepisyo ng mga magwawaging opisyal? Alamin sa ating UB Explainer. Malaki ang papel ng barangay sa ating lipunan. Kami po ay nagtatrabaho para po sa inyong kabutihan. Dahil dito unang lumalapit ang mga residente para sa kanilang pangangailangan. Ang barangay ay pinamumunuan ng isang punong barangay. Siya ang nagpapatupad ng mga ordinansa, naghahanda ng taunang budget ng barangay, tiyaking mapaabot ang mga pangunahing serbisyo publiko at pumipirma ng mga kontrata para sa mga proyektong nasasakupan ng kanyang barangay. Ang sangguniang barangay ang lehislaturang sangay na pinamumunuan ng punong barangay. Binubuo rin ito ng 7 barangay kagawad at sangguniang kabataan chairman o chairperson. Layo ng sangguniang barangay na gumawa ng mga ordinansa, magtaguyod ng mga programa para sa pangangailangan ng mga residente, tumulong sa pagtatag at pagsulong ng mga kooperatiba, magdaos ng mga aktibidad na mga ngalap ng dagdag pondo para sa proyekto ng barangay, at pati ng regular na programa sa komunidad tungkol sa kalinisan, nutrisyon at bawal na gamot. Layo ng SK na manguna sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkabataan. Ang lupong tagapamayapa ang tumatayong katarungang pambarangay o tagapamagitan sa mga maliliit na gusot sa komunidad. Walang sweldo ang mga opisyal ng barangay pero may matatanggap silang honorarya kada buwan. Ang punong barangay nakatatanggap ng hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan o hindi higit sa salary grade 14. Ang mga miyembro ng sangguniang barangay, SK Chairman, Barangay Treasurer at Barangay Secretary ay makatatanggap naman ng 600 piso kada buwan o hindi hihigit sa salary grade 10. Ang buwan ng honorarium naman ng mga opisyal ng SK ay nakadepende sa kanilang attendance sa mga pagpupulong, deliberation at opisyal na aktibidad. Hindi rin dapat ito hihigit sa salary grade 9 step 1 ng kanilang lungsod o bayan. Habang nasa serbisyo, mayroon silang insurance coverage, Christmas bonus o cash gift na hindi bababa sa 1,000 piso, libreng pagpapagamot sa ospital ng gobyerno, libreng tuition at matrikula sa kahit anong state university o state colleges para sa kanilang legitimate na anak, at mabibigyan ng civil service eligibility. Ang SK chairperson at mga miyembro nito, libre rin ang tuition at matrikula sa public tertiary schools. Exempted din sila sa National Service Training Program. Mayroon silang PhilHealth coverage, traveling reimbursement para sa mga opisyal na aktibidad at proyekto at programa at civil service eligibility. Kaya naman mga kapuso, pusuan ang mga tunay na magbibigay ng totoo at tapat na serbisyo. Ito ang unang balita ni Kuwahe. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong barangay at SK elections, first time boboto ng mga residenteng dating sakop ng Makati City na ngayon ay taga-Taguig na. Live mula sa Rizal Elementary School, may unang balita si Darlene Kai. Darlene.
Iga, nagsimula na yung botohan dito sa Rizal Elementary School sa Taguig City. Madaling araw pa lang, mahaba na yung pila dito. Marami kasi sa mga botante, yung madaling araw pa lang, pumunta na para raw mauna sila sa pila o maaga silang matapos. Isa itong Barangay Rizal sa 10 barangay na inilipat sa pamamahala ng Taguig City. Kaya ngayon, merong mga botante na nalilito o naninibago pa. Alas 7 pa ng umaga ang simula ng pagboto dito sa isang polling place sa Taguig. Pero madaling araw pa lang, ganito na kahaba ang pila ng mga botante sa labas ng Rizal Elementary School sa Barangay Rizal. Kasama ito sa 10 Embo barangay o yung nasa parcels 3 at 4 na inilipat na sa pamamahala ng Taguig City. Alinsunod sa isang Supreme Court ruling, nagdesisyon ng Commission on Elections na mula Makati City ay ilipat sa Taguig ang pamamahala sa barangay and SK elections sa 10 barangay. Si Jonel, alas 4 ng madaling araw pumunta na rito. Of course, excited ako lalo na yung lumaban yung manok ko. Napaka-importante talaga na kasi para may mo din yung sarili mo na parang wow, mamamayan ako ng Rizal, ganon. Pero ayon sa mga guard na nagbabantay, bago mag-alas 7 pa ng umaga sila magpapapasok sa paaralan para sa regular voters. Senior citizens at mga PWD muna raw ang papapasukin para makapaghintay na sila mas malapit sa kanilang polling precincts. Kaya si Rina, nagkusa ng magsimula ng pila rito sa labas. Simula na kami. Kami na lang kami na lang gumawa ng pila. Gagawa na lang kami ng para po hindi bibigyan na para gayahin kami. Bigyan na natin ng disiplina para maayos. Disiplina lang po. Ito ang unang pagkakataon na boboto ang mga residente rito bilang mga taga-Taguig. Gayunman, hindi na nila kinailangang magparehistro ulit. Pinadalhan din sila ng sulat kung saan nakalagay ang kanilang bagong precinct numbers. So far, ngayon ko lang mararanasan pero mukhang peaceful naman po. Wala naman pong problema. Bagong precinct number po, pinadala sa bahay. Sa labas ng polling place, may mga tarpaulin din na nakapaskil. Dito nakalista ang lumang cluster at precinct numbers, pati na yung bagong corresponding precinct assignments sa mga botante. Yun nga lang, may ilang botanteng nalilito pa tulad ng mag-asawang Navarro. Nalilito dahil magulo. Nandito B, itong hinahanap ko. Wala siya rito. Kumbaga sa incomplete yung nakasulat dito. Paano po yun? Anong gagawin ninyo? Ayun, hahanapin namin kung mamaya magpaskil. Ayon sa mga nakausap naming nagbabantay dito at alinsunod na rin sa official voting process, pwede silang lumapit sa Voters Assistance Desk para matulungan sila sa paghahanap ng kanilang clustered precinct at precinct numbers. Igan, yung nakikita nyo dito sa aking likuran yung pila dito sa Voters Assistance Desk sa Rizal Elementary School. Nandito yung mga botante na may mga katanungan. Ito sir, ano po bang concern ninyo? Nasa live po tayo ngayon sa unang balita. Wala po yung pangalan ko sa precinct ko, kaya tatanong po natin sa desk. Galing na po kayo doon sa presinto ninyo? 5:30, nandito na po ako. Galing na ako doon, wala, hindi ko makita. Okay, salamat po sir. Ma'am, kayo naman po, ano pong concern po ninyo? Eto, wala po rin ang yung room ko, pero meron na rin naman akong hahanapin na lang namin dyan. Meron daw pong pinadalang sulat, nandyan po yung bago ninyong precinct number. Nakapunta na po ba kayo dyan? No, wala pa ho, kasi wala ho dyan Diyan sa may bulletin na kailangan, diyan may makikita kung saan ang kwarto nyo, yung mga rooms. Okay. Igan, ganyan yung karaniwang concerns. Maraming salamat po, ma'am. Sir, ganyan yung karaniwang concerns ng mga nakapila dito sa Voters Assistance Desk. Hindi nila mahanap yung kanilang bagong presinto. Yung iba naman, pumunta na doon sa clustered precinct na nakalagay sa sulat na ipinadala sa kanila at yung listahan na nandito, pero hindi naman mahanap yung pangalan nila. Sa ngayon, marami-rami na yung mga botante at padagdag pa ng padagdag yung pila dito sa Voters Assistance Desk. Tatanungin natin mamaya dito sa mga COMELEC officials na nandito kung paano yung mangyayari dito sa mga botanteng may concerns. Patuloy po kaming magbabantay dito. Sa ngayon, yan ang unang balita sa Taguig. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Baka po sa nagbabalik po tayo dito sa Banaba Serca Integrated School at kasama natin ngayong umaga ang isa sa mga registered voters dito sa Cluster Precinct 46.
COMELEC Chairman George Garcia. Good morning, sir. Good morning, Sir Ivan. At magandang umaga po sa mga kababayan natin. Okay, Chairman, sa nakalipas na magdamag, ano ho naging monitoring natin until now, 20 minutes after opening of elections? Actually po, kagabi, wala namang masyadong major na pangyayari. In fact, kinakabahan tayo kagabi. Baka meron na namang pagsunog o meron na namang problema. Pero so far po, kagabi, naging maayos po. At siyempre, yung issue ng vote buying, binantayan po kasi natin yan. Lalong-lalo na meron tayo ng mga namomonitor na pagkilos. Yung pala naman, hindi naman pala nagba-vote buying, nagsasama-sama lang. Lalo pat ngayon po kasi ay uwian at siyempre may family gathering, family reunion. Ngayon pong umaga, sinimulan po natin kaninang alas 5 ng umaga yung pong early voting hours o yung early voting ng ating mga senior citizens, PWDs at saka po heavily pregnant women. Again, sa dalawang lugar lang po dito sa Pilipinas. Diyan po sa Muntinlupa at sa Naga City at talaga pong blockbuster. Yung pong naging pagboto ng ating mga kababayang nakatatanda. Ang aga-aga po nila, 4:30 pumila po sila at base naman po sa monitoring natin sa buong Pilipinas, nagbukas eksaktong alas 7 ang lahat ng mga presinto, 202,000 precincts sa buong bansa. So wala ho tayong, not a single precinct na hindi nagbukas ng So far po, botohan? yes po, so far po sa Okay. report sa atin, lahat po nakapagbukas at lahat ay dumating yung election paraphernalia natin. Tulad po ng mga karaniwang eleksyon, may mga nakukuha tayong reports, mga nawawalang pangalan, ano hong gagawin pag may mga ganong sitwasyon? Alam niyo po kasi ang problem kasi natin, meron po kaming tinanggal na 491,000 ng mga double or multiple registered voters. So baka po isa kayo doon sa mga double or multiple registered voters na yun, nahaharap pa sa kasong kriminal. Pag po nawawala yung pangalan sa labas, pakipatingnan niyo po ang pangalan niyo sa loob. May posibilidad po na wala ang pangalan niyo sa labas, subalit nasa loob ng presinto. Ang kumokontrol na listahan po ay yung listahan sa loob ng presinto, hindi yung sa labas. Okay. So sa pagsisimula, wala ho tayo nakikita ng problema. Ano ho ang outlook natin sa maghapon at do we expect proclamations by day end? Hopefully po mga 70 to 75% ang voters turnout natin. Nung nakaraang 2018, 70% po ang voters turnout natin. Kahit po yung 2015, 70% din po more or less. Ngayon, 75% ang pinipredict natin. At ngayon pong hapon, ngayong gabi, 10:30 hanggang 11 o'clock, makakapag-proclaim po tayo. Sapagkat remember po, 20 positions ang involved dito sa SK at saka sa barangay. Diyan po sa Bulacan, tatlo po ang balota nila dyan. Meron po silang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte. Panghuli na lamang po siguro sa mga boboto pa lang. Ngayong, so lahat ng boboto ngayong araw na to, bakit mahalaga ang boto nila sa barangay at SK elections? Alam niyo po, napaka-importante ng mga barangay natin. Ang lahat ng problema natin, lahat ng away, lahat ng gulo, lahat ng solusyon, kahit nung pandemya, ang barangay po ang frontliners natin. Ibig sabihin, ang solusyon nagsisimula sa barangay. Sana po, bumoto tayo, piliin natin ang tama, hindi dahil sa binibigay nila, hindi dahil sa laki ng kanilang mga campaign materials o sa ganda ng kanilang campaign jingle, sapagkat dapat ang pagboto nakabase sa pagkakakilala natin sa kanila. Kaibigan niyo po sila, kamag-anak, kapitbahay, ka-classmate. Kaya therefore, dahil kilala natin, alam natin ang likaw ng bituka ng bawat isa. And with that, hindi na ho namin kayo abalahin. Boboto na si COMELEC Chairman George Garcia. Maraming salamat, Chairman. Maraming salamat Thank po, you, Sir Ivan. At yan po ang latest mula dito sa Barnabas Cerca Integrated School. Balik muna tayo sa studio. Ilang paalala bago kayo bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Yan, bago umalis ng bahay, i-check na mabuti ang inyong present finder at kung active voter pa ba kayo. Bisitahin ang COMELEC website at gamitin ang online present finder. Ayan, isa po sa mga payo ni COMELEC Chairman George Garcia, ilista na ang mga kandidatong iboboto nyo para wala kayong makalimutan. Yan. Pumunta rin daw ng maaga sa inyong voting precinct para agad matapos. Yan, tama, pagbukas niyan. Sa ilang lugar po, gaya ng Naga City at Muntinlupa, nauna na ang pagboto ng mga senior citizen, persons with disability, at mga buntis mula kaninang 5 a.m. hanggang 7 a.m. Yan. At kapag kayo po ay nasa voting center, gamitin ang ballot secrecy folder. Huwag punitin, sirain o dumihan ang inyong balota. Limitado lang ang mga balota at kung sira o maramihan, baka hindi yan mabasa ng maayos. Huwag kuhanan ng litrato ang inyong balota dahil sagrado po ang inyong boto at paglabag po yan sa voter secrecy.
Huwag ipakita sa iba ang inyong balota. Kung kayo ay senior citizen o PWD, magpatulong po kayo sa inyong kasama. At kapag tapos ng bumoto, huwag na pong tumambay sa voting center para makaboto na rin po yung iba. Yan po mga tandaan natin. Pasado alas 7 na ng umaga, bukas na ang mga polling precincts sa buong bansa. At balikan natin ang Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City. Daron pa rin ang kasama natin si Maris Umali. Maris. Igan, good morning. Napakarami na nga pong mga tao, mga botante, of course, dito sa Pasong Tamo Elementary School na isa sa mga eskwelahan. Iilan lamang sila sa buong Pilipinas na automated ang elections para ngayon na sa barangay and SK elections. Nakikita po natin napakahaba ng pila dito. Ito pong mga taong ito ay yung mga naghahanap pa lang kung saan yung presinto nila, kung saan sila boboto, no? Kaya okay naman at tuloy-tuloy yung usad. Bagamat kanina meron tayong nakausap na hindi niya mahanap yung kanyang presinto kahit na dito po talaga siya bumoboto for 2 years already. Sa punto po ito, tanungin natin, no, yung makikita natin mahaba na rin yung mga pila sa kanya-kanyang mga presinto. Ito pong mga pababa na ito ay ilan lamang sa mga nakatapos na, no? Ma'am, katatapos niyo lang pong bumoto. Kumusta naman po ang inyo pong pagboto? Meron po ba kayong parte doon sa proseso na nahirapan po kayo? Wala na po. Wala naman po, ma'am. Kasi memorize na yung precinct number. Memorize na. Na ano. Mabilis naman po yung pag-usad ng mga pila? Opo, mabilis naman po. Oo. Yung pagboto nyo po ay sineshade nyo po ba? Paano po ba? Yung bilog po, shade. Alright. Opo. At wala naman lumagpas? Wala naman. Sigurado po kayong nabasa po, nakita nyo? Binasa po ng vote counting machine. Opo. Alright. Congrats po at nakaboto po tayo. Salamat po sa inyo pong pagtupad sa inyo pong tungkulin, no? Opo. Bilang isang mamamayan ng bansa. Salamat po, ingat po kayo. Salamat po. Ingat po. Alright, sa punto pong ito, makikita natin yung mga pila na po, no, sa kanya-kanyang mga presinto. Ito pong first floor ay para po ito sa mga PWD, mga senior citizen, at mga heavily pregnant women para hindi po sila mahirapan sa pag-akyat. Sa punto pong ito, may mga kausap po tayo. Tay, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Mariz. Ako po si Ricardo Baydal. Kayo po ba'y nakapila o nakaboto na? Hindi po, puboto pa lang po. Pipila pa lang po. Anong oras po kayo pumunta rito? Mga alas 7. Alas 7. Opo. Talagang sakto doon sa Opo. opening. O hindi naman po kayo nahirapan sa Hindi naman po pagpila? kasi maluwag naman po eh. Nahanap niyo po kagad yung Opo. presinto ninyo? Opo. Kayo po ba ay handang-handa para sa automated elections? Oo naman. Tsaka, ano po ba? Memorize niyo po ba ang inyong Opo. boboto o may kodigo May kayo? kodigo na po ako. Alright. Good luck po sa Opo, inyo opo. ha. At sana talagang basahin ang vote counting machine ng inyo pong boto. Ayan, sa mga sandali pong ito mga kapuso, ay makikita pa rin po natin, may mga poll watcher of course, dahil syempre kailangan maprotektahan din nila yung mga boto para sa kanilang mga kandidato. At nandito yung ilan sa mga katatapos lamang sa pagboto, halo-halo na po yan. And of course, makikita natin dito, ayan, pakita natin yung mga pila sa loob, puno ng mga bumoboto, pinapractice po nila ang kanilang tungkulin ngayon pong barangay and SK elections. So, yan po muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Pasong Tamo Elementary School. Balik sa inyo, Iga. Nakakaboto na si Pangulong Bongbong Marcos sa barangay election sa Batac City, Ilocos Norte. Sa Mariano Marcos Memorial Elementary School ang voting precinct ng Pangulo. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang dumating siya roon. Pagkatapos bumoto, binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga mananalo sa eleksyon. Sila raw kasi ang magiging katuwang ng national government sa pagbibigay ng mabilisang serbisyo sa publiko. Pinainit agad ng SB19 ang The Voice Generations stage sa pagsisimula ng battle rounds. Oh yes, full support ang P-Pop Kings kay Coach Stel bilang guest mentor ng Team Stel Bound. Game na game silang nagbigay ng tips at advice para mapaganda ang This I Promise You performance ng 4 tenors. Siyempre, pinaligaya rin nila ang fans sa kanilang pagkanta ng liham.
Si SB19 member Justin naggusto niya raw palitan si Coach Chito at tatawagin siya bilang Coach Chinito. Kumasa naman si Coach Chito sa pagsayaw ng Gento with the boys. Hindi ko alam yung steps. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.